Kaya andito na ang iyong mga kasangga sa pagharap sa masalimuot na gulong ng buhay. Si DJ Kyle and DJ Bruce Hart. Dito lang sa Barangay May Binarangay. Wanted ka, sweetheart. Wanted, 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 sweetheart. Wanted, 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 sweetheart. Okay mga kaibigan, welcome po sa ating segment na to dito sa Barangay May Binarangay. Wanted ka, sweetheart! At syempre, medyo ang letter sender po natin ngayon ay masasabi natin may edad na, nasa 60 years old na po siya. Aba? Matanda na. Matanda nagsusumulat. Hindi namin po akalain may nakikinig po sa amin na ganyan na edad. Marami yan. Ako magandang umaga po sa mga lola at lola natin dyan. Akala lang po namin, siyempre mga teenager pong kagaya namin nakikinig sa amin, hindi po namin alam na meron din pala mga forgets. May nag-text nga akala sa akin. namin kasi mga bagets lang nakikinig Pero sa amin. nag-text sa akin lola, sabi, pahingi naman text, mate. Talaga, totoo yan. Okay, umpisa na ang kwento na ito na nagpapatag sa pangalang Belia. Belia Flores. Pwede. Pero kung isa sa pelikula daw ang buhay niya, sinong gaganap? Gusto niyang gumanap ay si Vilma Santos at Coco Martin. Gano'n ba siya katanda? Ganon. Ganon ang agwat ng edad halos nila. Doble ng edad niya ang edad ng napangasawa niya. Ganon. At dahil nga favorite niya daw si Coco Martin at palagi daw niyang pinapanood ito sa kanyang teleseryeng Walang Hanggan. Eto nga at ito na ang gusto niyang ipangalan na muna sa pagtatago sa personalidad ng kanyang napangasawa. Interesting, di ba mga kaibigan? Hindi. Common na yan. Hindi, syempre naman, di ba? Iba-iba naman storya natin. Malay nyo, ibang kwento nito, di ba? And beside, mga kaibigan, before niya nakilala si Coco, meron po siyang isang asawa na, kabit po siya, kabit. Sinong kabit? Kabit siya ng isang sikat na attorney. Si Belia kabit? Belia kabit ka? Ikaw pa yung kabit talaga. I-dramatize po namin mga kaibigan. Ito basahin ko na muna kanyang sige. Kanyang letter and I need background. Introhan nyo yan ng magandang-maganda. Sige na. Dear mga DJ, I'm a blessed mother for 18 years now. Pero kahit ganito, kaakibat pa rin pala ang mga problema. Nag-asawa kasi ako ng 20 years ang tanda sa akin. Itago nyo na lang ako sa pangalang Belia at ang asawa ko ay si Coco. Isa po akong mistress ng isang mayaman at matalinong attorney. Bale, sekretary po niya ako ng panahong iyon. Excited po mga kaibigan, sinugod ni wife si mistress, si Tita Belia, sa office. Eto na. Lights, camera, action! And now we're pleased to bring you our feature presentation. Due to some violent content, parental discretion is advised. Ay, inabot na ako ng gabi sa pagtatrabaho. Nasamid na ako dito. Hindi ko alam boss babae. Belia! Ikaw ba si Belia? Ako po. Ako si Belia. Bakit po? Matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Talaga po? Saan po? Sa periodiko? Sa magazine? Sa TV? Radio? Pilosopo ka pala, no? Hindi ka na pala malanding babae. Pilosopo ka ba? Sino po ba kayo? Ano bang dapat kong sabihin sa inyo? At ako'y sinusugod nyo ng gabing-gabi na. Hindi na ako magpapakatagal-tagal pa. Sasabihin ko lang sa'yo, Belia. Hiwalayan mo ang asawa ko. Tagalog yon para hindi mo maintindihan. Baka sino bang asawa nyo? Asawa ko ni Attorney Abelgas. Ha? Kayong asawa ni Attorney Abelgas? Oo. Ako nga. Hiwalayan mo na si Gus. Sabi niya po sexy, maganda, mahaba ang buhok ng kanyang asawa. Pero
kayo. Wala na akong pakialam sa mga pinag-uusapan ninyo. Kaya po siguro kayo hiniwalayan. Basta ang masasabi ko lang sa'yo, hiwalayan mo siya. Edukado ka naman, matalino, para hindi mo maintindihan sinasabi ko sa'yo. Hindi ko po siya kayang hiwalayan. Mahal ko po siya. Ganon. So, habang buhay ka na lang magiging kabet. Hindi ako kabit. Hindi ako kabit. At yan mga kaibigan ang nangyari. At eto naman ang eksena paano napasok sa kwento si Coco. Hirap na hirap po ako ng mga pagkakataong yun. Ang hirap po ng sitwasyon na totoo nga palang walang babae na pinangarap ang maging isang kabit. Until one time, nakilala ko po si Coco, isang pedicab driver. Madalas siya po akong inihahatid sa office. Tuwang-tuwa po ako sa kanya dahil parang giliw na giliw siya sa akin. At every time po lalabas ako sa kanto, inaabangan niya na po ako dahil alam niya ang oras ng pasok ko at labas ng opisina. Kaya po, dito kami naging mag-close. Ay, Tita Belia, sakay na po kayo sa pedicab. Ihatid ko na po kayo sa office niyo po. Tutoy, wag na lang, Tutoy. At ako'y Hindi po. nag-exercise talaga ako. Hindi po, sakay na po kayo. Hindi na, Tutoy. Ako'y nag-exercise lamang. Hindi, hatid ko na po kayo. Malapit lang naman po yung office nyo eh. Madalas nga po kayo nakikita dun. Wag na, Tutoy. Wag na. Sige na po. Akin na po yung gamit nyo. Lasakay ko na po dito sa aking pedicab. Sige na nga. At mga kaibigan, ganyan na nga po ang nangyari, ano? At may mga moments po na inihatid niya sa bahay. Si Belia ni Coco, sinabi niya na ganito. Umuwi po sila sa bahay ng gabi. Eksena ganito, nangyari, natin. Sabi po ni Belia, magkape muna ito si Coco bago umalis. At doon na nag-umpisa kanilang conversation. Tutoy, salamat ha sa paghatid. Wala pong ano man yun, Tita tuloy ka muna sa Belia bahay. po. At makapagkape ka ha. Dali, pasok ka na. Nako, Tita Belia po, wag na po. Dali na, Tutoy. At pag Nakakahiya naman po. pinahiya mo dito, ay hindi ka na makakaulit. Nakakahiya naman po, Tita Belia. Kailan ka pa nahiya? Ngayon ba? Dali na, pasok na. Sige na nga po. Dito lang po ako sa labas, di na po ako papasok. Paano ka magkakape sa labas? Dito ka sa labas. Dali nyo na lang po dito sa labas yung... Huwag ka na, papaluin kita dyan. Dali nyo na lang po dito po yung kape. Yung pong sweet and creamy. Sige na nga, dito na rin ako magkakape sa labas. Opo, at saka po maganda po yung mahangin po kasi dito. Oo, mahangin sa labas. Malamig po. Tapos po nakikita natin yung mga stars. Pwede po tayo magkwentuhan pa dito. Okay. At nangyari mga kaibigan, nagkwentuhan na po sila. At ang kanilang conversation, hinihinga po nitong si Belia ang kanyang hirap na nararanasan sa piling ng kaniyang kinakasamang may asawa. No? So sabi niya, mahirap maging isang mistress. Eksena ganito mga kaibigan. Ay, alam mo ba, Tutoy? Nakaraang kuminahan. Sinaktan ako. Iniwanan ako. Dahil isa lamang akong kape. Hindi po ba kasama niyo pa rin po siya ngayon? Sabi niyo po nung nakaraan, ano nga po yung pong sabi niyo malungkot kayo kasi inaaway kayo nung kanyang Ayun nga eh. tunay na asawa. Ayun nga. Pero po makakita pa po kayo ng mapapangasawa niyo po kasi may pinag-aralan po kayo. May maganda po kayong trabaho. Tapos po at saka maganda naman po kayo eh. Hindi mo naintindihan, Tutoy eh. Pag nagmahal ka eh, ganun talaga eh. Lahat ibibigay mo, magpapakatanga ka, magbubulag-bulagang ka, Tutoy. Tita Belia, pwede po bang huwag niyo na akong tawagin Tutoy? Tutoy, mas bata ka sa akin. Alang tawagin ng kuya. Hindi po, kasi nahihiya na po kasi ako eh. Alam niyo po ba, matagal ko na po kayong crush. Patawa ka naman, kulokay ka. Hindi po totoo po. Talaga pong crush ko po kayo kahit po 20 years po ang agwat niyo Mahiya po ka sa naman, akin. Tutoy, sa balat ko.
Hindi po, okay lang naman po yan. Basta po, gagawin ko lahat kung para lang po kayo mapasaya kasi ayoko po kayo nakikita ng malungkot. Baya, nagpo-propose ka na agad ha? Bilis mo naman to. Teka lang, baka ikaw dyan ano ka lang, kuha ka ng tubig ha? Baka kinalilito lamang ha? Ang nangyari po mga kaibigan, sa pagsasabi nito si Coco, hindi po naiwasan na mag-isip itong si Belia na may 20 years ang agwat ng edad kay Coco. Sabi niya, paano nga kaya yun? May pinag-aralan nga siya, may magandang trabaho, kabit, 20 years ang agwat ng edad sa taong ito, at meron pa siyang anak sa pagkakasala. So, papaano siya mamahalin ng taong ito? Ayan mga kaibigan, sa ating pong pagbabalik yan, ating pong tutunghayan dahil ang oras po namin ay 3 minutes na lang before the hour of 9 o'clock. Kaya, bibitinin muna namin kayo sa kwento ni Tita Belia sa pagbabalik namin yan ng segment na to na dito sa Barangay May Binarangay! Huwanaga. Sweetheart! DJ Kyle, di ba? Interesting yun, di ba? Matanda't bata. Nagkain laban. Oy! Kinikilig pa si Lola. Kilig pa, oh. Tuwan-tuwa sa galak eh. Ito po mga kaibigan, ay true to life story po itong tinatalakay. Lahat naman yata At ng siguro ating po, tinatalakay dito, kung eh. mapapakinggan ito ng ibang nakakakilala dun sa taon na yon, wala po, basta dramatize lang namin, wala naman po kaming masamang ibig sabihin dito, kundi gusto lang namin makita sa mga taong nakikinig dyan, na talaga pong may mga pagkakataon sa buhay natin, na dumarating na ang pag-ibig ay hindi natin mawari. Unpredictable, sabi nga, unexplainable. love moves in a mysterious way. Uy! Walang pinipiling edad. Walang pinipiling panahon. O nga, parang awitin lamang yan ni Mr. Mark Bautista and Miss Sarah Geronimo. Alam niyo ba yan? Hindi. Pero sige, may tamang panahon. Ay, makabata pa Ako yan. yung maghihintay. Maghihintay. Maghihintay? Maghihintay ba siya? Sino maghihintay? Si Coco? O si Ate Belia? Pag tama ng panahon, ewan ko. Let's find out. Alam kong ikaw ay